yung oil. Tapos, magigisa na tayo ng bawang. Isang ulo ng bawang. Okay, next, lalagay na natin yung sibuyas. 2 pieces ng sibuyas. Okay, ilalagay na natin yung laman. Ito ay mukha ng baboy. 3/4 and 1/4 na liempo. Pinalambot na natin siya. At hiniwa-hiwa ng maliit. Timplahan natin siya ngayon ng patis. Pepper. Importante dito na inigisa natin maigi yung laman sa patis para yung lasa niya mas malinam na, mas malasa yung laman. Kaya matagal natin siyang ginigisa. Saka naaalis din yung lansa, naaalis yung mga maanggo na amoy or lasa ng baboy. Kaya mas maganda pag ginigisa siya maigi. Lagay na rin tayo ng siling haba, 3 pieces, para mabango siya habang inaano natin, binigisa natin siya. Naamoy na yung bango ng siling haba. Okay, ngayon lalagay na natin yung fresh na dugo. Okay. Dito, ang tip dito, kailangan hindi mo siya titigilan ng halo. Kasi mabilis magbuo-buo yung dugo. Kaya, ang purpose natin, kaya natin niluto na kanina yung suka, is yung suka kasi hindi siya pwedeng haluin ng haluin. Eh, since na pakuluan na natin siya, so pwede natin siya haluin ng haluin. Hindi magbubuo-buo yung ating dugo. O ngayon, lalagay na natin yung suka. 4 cups of vinegar na pinakuluan na natin. Okay. Yan, halo lang tayo ng halo. As you can see, nag-iiba na yung color niya, nagiging black na siya. So, pag naluluto na siya, nagiging black na siya. So, importante rin na lutong-luto kasi dugo to. So, kailangan talaga maluto natin siya maigi.
lutong-luto na yung dugo natin, para magkaroon siya ng texture, pwede natin siya lagyan ng slurry. Pwede na siya na ganyang kalagnaw, pero may mga iba kasi na gusto nila may konting texture, may konting lapot. So, para ma-achieve natin yun, lalagyan natin siya ng slurry. So, ang slurry ay pinaghalo lang na water and cornstarch. Okay, pag na-achieve mo na yung lapot na gusto mo, okay na siya.